O sa mga makukulit at gustong sumikat, chance nyo na to. Mamayang gabi na. Sana Oo, mamayang gabi na. Umpisahan ang citywide curfew sa Maynila. Yan ang gustong gawin ng bagong mayor at or pagbabalik ni Yorme Isko Moreno. Ito yung sabi niya. Hindi punitive ang in as much as I can. It's more on bilang magulang. Gusto mo lang magkaroon ng ekstrang magulang yung mga bata na pagmalasakitan sila para sa kaligtasan din nila, para sa kapakanan nila. That is the city government of Manila. Yun ang mas gusto kong approach. Pero yung mga makukulit, baka gustong sumikat, bahala na ang bata sa inyo. We will do our what we Very need to good do. yan. Pero yan yung mayor na dapat gayahin ng iba. Ang layunin po ng curfew na yan ay pagbawalan na magpakalat-kalat sa kalsada ng lungsod ang mga minor mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Kasi kagabi lang, nag-ikot po yan si Yorme sa Maynila at kung anong oras na kahit madaling araw, may mga minor de edad pa rin nagagala sa lansangan. Ewan ko lang kung anong ginagawa nila. Kaya dito po, sa gagawin ni Yorme, ito yung talagang nagtatrabaho, nag-o-overtime pa yan. Malinis na ang ibang lugar ng Maynila at marami pang siyang lilinisin, hindi lang basura. Pati yung mga basura sa lipunan dapat niyang linisin na. Maraming sumaludo po dito kay Yorme. Sa bagay, simula pa noon, nung naging mayor siya, marami talagang nagawa. Sinisiraan na, may mga negatibo na pinagsasabi tungkol sa kanya. Akalain mo dinaanan din siya ng pandemic nung mayor siya. Pero ramdam namin dito sa Maynila na merong gobyerno 24 oras. At kaya nga, ito po ang gusto po ng karamihan dito sa Maynila. Siguro kahit hindi taga Maynila, gusto din talaga maging mayor itong si Isko Moreno. Sabi ni Len Labrador, sana sa lahat ng lugar din. Dito din sa amin wala nang kinakatakutan ng mga kabataan ngayon. Okay po yan, Yorme. Tingnan nyo, kilalang kilala talaga to si Yorme sa ginagawa niya. Sabi ni Min Balauro, sana buong bansa ganito. Danyor. Ayan na Meron ng sample kung ano yung dapat gawin. Dapat ito makita ni Donyor itong ginagawa ni Yorme. Mas maganda to kung nagayahin, di ba? Sabi ni Jojo Senados, tama yan. Disiplinahin mo Manila. Lalong-lalo na Road 10. Good job, Yorme. Ano meron sa Road 10? Malapit lang yan sa amin. Naku, mahirap na magsalita. Basta maraming itatapon dapat dyan. Sabi ni Donna B. Layson, buti pa si Yorme, sana kung sa ganyan, ang Marcos Administration Pilipinas isulaki. Ang kapakanan ng taong bayan ang nasa priority. Ayun na nga, hindi po natin pinili or hindi po pinili siya ng karamihan dahil naman ay ang katandem po kasi ni BP Sara noon ay si Donyor. Pero kung ito, si Yorme noon, na nag-vice lang siya, na vice president siya, tapos katandem niya si BP Sara, tapos si BP Sara yung Pangulo. Sa bagay, pwedeng mangyari yan sa 2028 no? BP Sara, Isko Moreno. Pwede. Nako, agree ba kayo? Pag ganun ang mangyari, kamay na bakal ang gagawin para malinis at para matapon yung mga basura. Alam nyo naman, si Isko, galit din yan sa... di ba? Mga taga Manila, yung iba, kinakabahan na. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.